challenge Team Liquid PH dito. And speaking of challenge, Nolan and Arlot, 2 heroes na ang lakas mang challenge ng katapat nila. So, nag-Arlot ka minsan, di ba? Minsan lang. ko yan. Pa-explain naman paano ba gumagana ang gantong hero sa gantong lineup. Yung Arlot kasi, medyo nahihirapan ako dyan kapag mga level 1. Mahirap kasi talaga mag-clear dyan kahit sino katapat mo na heroes. Pero pagdating sa level 2 naman, kaya mo na kasi talagang mamahin yung mga kahit sinong katapat mo, kahit Teresla pa yan, kaya mo microhin yan eh. So, maganda yung pick dito ng Arlot kasi si Sanford nagagamit yan eh. Parang isa yan sa mga best heroes niya eh. Yung mga flicker final slash niya, no? Proven and tested yan even nung day number 2 ng Supernova MLBBPH. Now, continuing with the bans, I was about to say na Teresla was open but binan out na to ng Team Liquid PH kasamang X-Borg. Iniipit nila ang hero pool dito ni Flap. But you have to remember, may glue pa if ever napasok man to sa draft ng Falcons AP Brent. Sa tingin ko dito maganda yung edit na pick ni Flap TC. So pwede. kasi kaya niyang biglayin dito si Nolan nga na si Cartizia yung gagamit kasi doon din naman magaling si Flap sa mga biglaan eh. Siya yung unang mag-start ng fight tapos meron ng backup agad, di ba? So, tingnan natin. Claude, ang kinuha ng Falcons AP brand dito. I mean, as always, blazing duet na magko-connect dito sa Frigid Glacier ni Aurora. By the way, I'm actually kind of curious bakit hindi updated yung photo ni Aurora dito. Kasi di ba nagpa-color na siya ng hair, di ba, sa bago niyang splash art. But anyway, to complete ang lineup ng Team Liquid PH, Moskov and Cho. Sa tingin ko si Sanford gagamit ng Cho So ano masasabi mo sa Cho ni Sanford? Effective naman ba? Effective. Sobrang effective ng mga ginagawa ni Sanford kasi nakikita natin siya kapag nag-level 4 na yung Cho niya is hindi na siya palagi nasa XP lane eh. Humahanap na agad siya ng laban. So, tignan natin kung anong gagawin dito ni Sanford, kung ganun pa rin ba or mag-stay siya sa XP lane. Pero sa lahat ng game kasi nakikita natin si Sanford na iniikot niya, napupunta siya sa iba't ibang mapa eh. Kahit nasa top siya, pupunta siya sa baba, di ba? Yung ganun ang gusto niya actually, yung mga dash para makasama niya sa mga team fights agad-agad. And as predicted by Kilowash, Edith ang nilock in ng Falcons AP brand dito. For the bans, we have Tigreal tsaka Minotaur again for the sides of Falcons AP brand. Kumpleto na po ang draft ng 2 teams natin for game number 2. Again, don't forget... Arc na. Pero, yes, I guess, ito na. Team Liquid PH versus Falcons AP brand. Game number 2, Santi, ito na. Titingnan natin to kung sinong makakuha ng, hindi pa naman match point, pero early advantage dito sa ating serye. Team Liquid PH, gaya na nabanggit ko kanina, I think Carl TC nakuha na yung assassin na gusto niya. And for Falcons AP Bren, Super Marco getting his Claude. And for Kyle TC naman, still assassin pa rin mga kaibigan. Pero early yun for few. Ito yung changes na ginawa ng Team Liquid PH. Ninakaw nila yung Zushin. Kaso nga lang, trade din naman ang mangyayari. That is gonna be a 1-for-1. First blood agad nila makakuha. Pero mukhang dadagdag pa itong si Cal TZ ng isa. Hindi pa sila nakontento at mukhang mapipilitang umuwi itong si JP. Free Lethal Wanderer para sa Falcons AP Bren. And that is definitely a win for this early game. Ang aga ng TLPH tsaka FCAP, tol. Hindi pa nga masyado nagsisimula eh. Actually, level 2 pa lang si Kyle TZ. Hindi pa nakakuha ng ibang jungle dito. Gina daw agad eh. Pero kasi naman, sinimulan kasi agad ni nila Kapitan Few eh. Yan nga, tsaka ni Ogwin eh. Sila naman din kasi yung nag-start. Kumbaga, yung nangyayari kasi dito mula sa Falcons AP Bren, early game, nung game 1, naging effective yung aggression nila. Totoo. So bakit natin babaguhin, di ba? Bakit tayo magiging play safe sa early kung kaya naman nating pumalag kagad as early as that? Pero ngayon, uy, may ulti na kagad, Ugi Shadow Kill magagamit at mapipilitan naman si JP umuwi. Dagdag mo pa si Carl Tizian, ang laking factor nito sa rotation Tokwa. Kasi magko-consume ng time yung jungler and yung roamer ng Team Liquid PH papunta doon sa objective nila. Instead na dapat, nagpa-farm na lang. Nung pagka-uwi ng TLPH, nakapwesto na actually si Kyle TC doon sa turtle na yon. And same goes with Flap TC. I think kinukuha niya na lang yung level 4 niya. Ogwen, wala pa siyang level 4 dito. So, Unstoppable Force not gonna be available on that team fight. Pero ngayon kasi si JP, sabi niya, okay, sige. Wala pa si Kyle TC. Nag-purple buff pa lang. Same goes with Kyle TC, mga kaibigan. Pero tingnan natin, nandito na si Flap.
4v4 natin. Ay, grabe naman si Sanford! Wow. Kagulat factor mga kaibigan, pero mayroon tayong ultimate coming in from Kapitan Few. Pero sabi na ni Carl CC sa retrihan, okay, akin pa rin yan. Way of the Dragon on towards Carl CC. Konti ang buhay ni Daddy JP. Sino yun naiwan? Si Ogwin! Si Ogwin, maaari ata maipit dito mula kay Sanji at Carl TZ. Let's see kung anong gagawin niya. Up. Ejector dako po na lantern, pero may flicker pa naman. 1 HP boss, buhay pa! Si Naku. Sanji makakasurvive din naman, pero ang ganda naman ang mangyari doon. Pero that is definitely a win for Team Liquid PH. Tokwa, isipin mo, nakuha nila yung kill onto Flap TZ, tapos dagdag mo pa yung pagong. Dahil lang doon sa napakagandang flicker final slash ni Sanford. Actually, yun yung mga play talaga ni Sanford, no? Yung mga hindi mo inasan. Actually, kahit tayo hindi natin inasahan na magsiset-up siya. Kasi wala man lang buwelo eh. Walang buwelo tol kapag parang dumaan lang si Sanford. Tapos Ayun, set up yun agad. naman. Tingnan mo naman. Yung mga final slash pero Flap TZ, meron siyang flicker. Naisa ng Delikado. konti si Sanford. Boss. Delikado. Flap TZ, the turnaround. Kill pa nga. Nagalawan ni Flap TZ si Sanford. Buong akala natin lamang si Sanford kasi kasama niya si Carl TZ. Pero sabi dito ni Flap, no, no, no. Igaganti niya ang kanyang sarili mula doon sa first mistake, sa first turtle. And nabawi niya naman agad. Kumaga Oo. pinag-usapan na natin to ko eh. Kumaga maganda yung ginawa ni Sanford. Hindi papayag si Flap na wala siyang highlights. Tama. Si Flap ano yan eh. Si Mr. Highlights din yan eh. Oo. Actually, Mr. TikTok lahat na ng pagka-Mr. kasama. Oh, pero teka lang. Sakit. Si Sanji, sakit. Ang sakit talaga. Nung hayabusan Fury. ni Kyle TZ, kaso ang problema, wala eh. Hindi pa enough talaga yung damage. Tsaka actually may purify din si Sanji para lang mabuhay siya sa teamfight na yun. No? Pero 2-4, 4 minutes mark. And talagang mga teamfight, no? Nasa middle lane talaga. Pero, Uy! naku po. Naku, si Binato. Carl TZ ang nadali dito ng ejector. Grabe yung unstoppable force ejector timing dito ni Ogwin. And now that the turtle is gonna be spawning in 6 seconds, malabo nang makakontest ang Team Liquid doon. Jungler yung nadali nila eh. Malabo. Talagang alam ni paring Ogwen kung sino yung tatargetin sa side ng TLPH. And now, Kyle TZ and Ogwen freely getting this turtle, mga kaibigan. And now, Rekta rotate sa may top lane. Ops, si Benny Cutie kailangan na umuwi. Pero sabi dito ni paring JP, teka lang, wag niyong bulihin yung tropa ko. Pero actually, siya na lang pala yung sasagot at tatangke ng mga damage ng Falcons AB Brain at nabigyan pa nga siya. Ang ganda sana nung plano ni Daddy JP eh. Alam mo yung TikTok flicker sipa niya sana pabalik eh. Kaso natunugan ni Ogwin. Umatras kagad si Ogwin na mali ng angulo yung sipa. Ang nangyari, si JP pa ay nawala ng pang-escape kasi nga unang yung nagamit yung flicker. And ito, yung mga mistakes na ayaw mong mangyari kung ikaw yung nalulugi sa early game. Kung magtutuloy-tuloy ulit to, malamang mauulit lang yung nangyari sa game 1. Pero Team Liquid PH, Grabe. iba naman yung, oy, naku boss, grabe si Ogwin. Hindi tinantanan. Oops, ay wala siyang flicker. Wala si JP. Sayang yung conceal, walang flicker. Pero teka lang si Few nasa likod lang. Ay, okay, binibigyan lang din niya ng information, no? Yung Team Liquid PH. Sabi niya, okay, nakapag-farm freely si Few sa middle lane. So mamaya-maya maramdaman natin yung sakit ng Aurora. And at the same time, nakapagbigay din siya actually ng ng mga konting information na talaga namang crucial for TLPH ngayon. Daddy JP, talagang grabe yung pag-ikot niya sa mapa. Pero Ogwen, ako, if ever hindi siya nag-backdown talaga bibigyan, meron tayong Ugi Shadow Kill. Si Sanji konti yung buhay. Pero sabi naman ng Team Liquid PH, okay, hindi natin masyadong kayan. Out muna tayo. Yung bottom lane, iniiwan na ngayon ni Flap TZ, mga kaibigan. Main target dito is middle lane. Conceal play, ako po, Daddy JP with the Way of the Dragon, kaso walang follow-up damage. At siya pa nga mabibigyan doon. And JP is down. Blazing duet dito ni Super Marco. Grabe naman yun. Sanji bagsak na rin. Susunod yata si Sanford. Na-stun. Pero may final slash. Pero sabi ni Flap TZ, okay, ako pa rin. Mr. TikTok, Mr. Highlight. Pero out na muna ang Falcons AB Brin. Grabe yung Falcons AP Brain. Alam nila kung kailan papasok. Alam nila yung capacity ng hero nila. Alam nila kung makakasurvive sila doon sa teamfight na gusto nilang pasukin. Isipin mo, ang ganda ng sipa ni JP. Sa totoo lang, ang ganda ng sipa ni JP. Under the turret, pinasa niya dito si Ogwen. Pero parang walang pakialam yung Falcons AP Brain doon. Sige lang, sipain mo lang kung sino gusto mong sipain. Tsaka ano rin kasi, nandun din kasi yung threat ni Flap TZ eh. Tsaka ni Few. So if ever papasok din yung mga taga-Team Liquid, kung papasukan din ni Carl TZ, delikado kasi, gitnang-gitna kasi yung yung setup ni Daddy JP na Way of the Dragon sa gitna ng 5. So kumbaga parang rin, no? Ipit pa rin kung Ipit sino pa man rin, pumalo up doon. Yun yung problema doon, Santi. Pero ngayon kasi, hopefully, makabawi agad yung Team Liquid PH. Kasi again guys, 7 minutes, 2:10. Ganto na naman. Ganto na naman. Mahirap na naman yung sitwasyon nila. Pero sobrang surprising na usually
ang unang nakakuha ng advantage dun sa mga teamfight, katulad ng final slash kanina ni Sanford sa may turtle, dapat advantage na sila dun eh. Dapat lamang na sila eh. May turtle, may kill. Ibig sabihin, yung Falcons AP Bren, nakakahanap sila palagi nung trade na kahit walang turtle, walang kill, nakukuha nila sa pagpa-farm and yung pagkiklear ng minions. Totoo yan. May mga ganung player eh, di ba? And, uy, boss, Flap TC. so, ang ganda ng onward. May mobility ka. Pero tingnan mo yung matchup ng roamers natin. Si Ogwen naka-Johead, JP naman naka-Cho. Sobrang evident nung crowd control na difference nila. Actually, Kasi isipin mo, yung Way of the Dragon ni JP, matagal yung cooldown. Ulti yun eh. Kumpara mo naman dun sa ejector na second skill Saglit lang yun diba? Saglit lang yun. Actually, yung Unstoppable Force dito, pwedeng ibigay ni Ogwen kay kay Carl TC. And si Carl TC naman, hindi naman din papasok agad-agad yan. Kasi nga, again, may Aurora guys. Yun yung kinakatakutan ni Carl TC dito if ever mag-dive in siya. So, kailangan talaga ng Team Liquid PH dito maging maingat sa mga desisyon nila kung kailan nila ilalanting yung kanilang mga shots. Pero teka lang, sabi ni Ogwen, tamang Unstoppable Force lang. Pinatama kay Sanji. Nahuli naman siya dito, pero meron tayong fracture coming in. Super Marcus sa may likuran. Blazing Duet lang din naman. Ogwen bagsak na mga kaibigan. Pero actually, ang Team Liquid PH pala ang mabibigyan doon. JP, Sanji, Carl TZ, lahat sila bagsak na, Santi. Si Owen lang yung naging trade dun, Toko. And dun mo makikita kung gaano kala mga Falcons AP Bren pagdating sa mga exchange na ganun. Makakabasag pa nga ata sila ng Torre sa gitna. Plus the Lord. Isipin mo naman yung mga unfair yung nagiging trade. Isang kill, kapalit nitong lahat na nakukuha ng Falcons AP Bren. Team Liquid PH is definitely in trouble here. Medyo, again, ang hirap gamitin ng medyo kasi lugi na naman ang Team Liquid PH. So tatanungin kita to, ano kailangan ay, nako boss, nagkamali na naman na si... May Cyclone, Ang bilis din ng flicker ni Pew. Totoo. Pang change angle. Grabe. Si Pew, iba talaga yan. Kapag kasi galing lower bracket yung Falcons AP Bren, mga tickles eh. Mga tickles talagang may momentum sila, talagang gigil sila. Pero as you can see kasi, Santi, yun nga, babalikan ko yung tanong mo kanina, no? Feeling ko, yung Team Liquid PH, kailangan nila dito ng mga set-upan na paisa-isa lang. Gusto kasi ni... Pick up, no? Pick up lang. Kasi yung gusto dito ni Daddy JP, lahatan na eh. Tingnan mo yung ginagawa ngayon. Unstoppable Force na naman. Binigyan ata dito si Sanji na bato nga siya pabalik doon sa mga miyembro ng Falcons AP Bren. That's gonna be 3 kills plus 1. Very cute din lang natitira pang may Lord pa ang Falcons AP Bren at mukhang wala nang ang chance ang pumalag yung isa sa apat and Falcons AP Bren will secure game 2.